Mga minamahal po naming mga kapatid sa Panginoon at kamanggagawa sa ubasan ng ating Panginoon. At sa gabi pong ito, muli po, sama-sama po nating talakayin itong nangyari po kay Prophet Elijah na na-rapture po at siya po ay kinuha ng Lord ng buhay. Yan ang mga ebidensya na nagpapatunay na ang rapture po ay totoo. At mula pa sa panahon ni Enoch, sabi ng Bible, Enoch was not, hindi siya namatay because God took him. Ibig sabihin ng rapture po, talagang may nangyari na. Ito ang mga pruweba sa banal na kasulatan na sabi ko nga last Sunday na ang mara-rapture sa Bible at ang na-rapture na halos 7. Una, si Enoch, na-rapture siya sa edad na may 300 years. Pangalawa, si Elijah. Si Enoch at Elijah ay type po ng church ngayon na mara-rapture. Pagdating sa rapture na po. At pangatlo, na na-rapture, alam nating lahat, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Umakyat siya sa langit ng buhay, bumalik siya sa langit, at na-rapture din po. Tumaas siya, no? At nasa Acts chapter 1. At ang pangapat ay ang mga Old Testament saints na pinalaya ni Jesus doon sa tinatawag na Abraham's bosom. Ephesians chapter 4, He led captivity captive, sabi po ron, no? Pinalaya ni Jesus yung mga bihag, mga Old Testament souls, saints, at sila po ay isinama ni Lord sa langit, sa tinatawag na third heaven, pagkatapos po ng kanilang resurrection o tinatawag na paglaya. Dahil sila po ay pinalaya sila ng Lord nang bumaba ang Espiritu ng Lord, nang mapako siya sa cross, bumaba ang kanyang kaluluwa sa impyerno at sa lugar po ng mga righteous dead, yung tinatawag na region of the dead. Ito po, dito sa Abraham's bosom, at ang mga Old Testament saints na hindi pa po nakarating sa third heaven, naghihintay pa po doon sa paraiso, mga kapatid, pinalaya ni Jesus. Katulad ni Prophet Samuel. Yan, mababasa natin sa Bible yan, nasa Old Testament. Si Samuel nang mamatay, pinatawag ni King Saul ang kanyang spirito, ang kanyang kaluluwa, doon sa Abraham's bosom. Gumamit siya ng spiritista. Kahit binabawal ng Diyos, sumigip pa rin si Haring Saul dahil umalis na sa kanya ang Espiritu ng Diyos. Kaya po siya po ay talagang na-discourage at takot na takot sa kanyang mga kaaway. Kaya kailangan niya ang gabay ni Samuel. Kaya nang tawagin ng Espiritista ang kaluluwa ni Samuel, sumigaw siya. Kasi nag-disguise si Saul na isang ordinaryong tao. Ngayon sabi niya, dinaya mo ako. Ikaw si King Saul. Dahil nakita niya si Propeta Samuel ang umaahon. Sabi ni Saul, huwag kang matakot. Hindi kita papatayin. Kasi nung araw, pinapapatay ni Saul ang mga espiritista. Sabi niya, anong nakikita mo? Nakita ko si Propeta Samuel na parang Diyos. At siya'y umaahon mula sa ilalim ng lupa. Umaahon, tumataas. Ibig sabihin, meron talagang tinatawag na region of the dead, of the righteous dead. Nandun po sila sa tinatawag na Abraham's bosom, isang paraiso tulad ng mayaman at ni Lazaro. Si Lazaro napunta sa paraiso, mga kapatid, at ang mayaman napunta sa impyerno. Kaya, yun ang pinalaya ni Jesus. Kasi hindi pa sila makadiretso po sa third heaven dahil nga po hindi pa sila natubos ng dugo ni Kristo. Kasama silang tinubos ng Panginoong Jesucristo. Kaya nang siya po ay, yun na nga po, namatay sa krus, pinreach niya ang gospel sa mga spirits in prison. Nasa Bible po yan. Kaya mga kapatid, sila ang tinutukoy niya. Kaya sila po'y napalaya niya. Kaya sabi ng ito pong Matthew chapter 27, nang mabuhay si Kristo mula sa mga patay,
kasama niyang nabuhay ang mga matagal nang namatay na mga Old Testament saints. Nabuksan ang mga libingan at lumabas ang mga namatay po na buhay silang muli at nagpakita sa bayan ng Jerusalem at sa bayan ng Israel sa loob ng 40 days and 40 nights. Kaya yun ang pang-apat na rapture po. At panglimang na rapture, sino yung panglima? Ang panglima po, makikita natin sa Ephesians chapter 5 verse 27, ang mararapture pa lang ay ang church ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi ng Bible, ang kukunin niya sa rapture po ay yung mga Kristiyano po na dinatan niyang church na perfect. Sabi ng Bible, without wrinkle, without spot. Sabi niya, talagang kukunin niya should be brought to heaven. Should I say. Yun po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya yun ang panglimang mararapture. At pang-anim at pang-pito na narapture at mararapture ay si Prophet Elijah at Prophet Moses sa Revelation chapter 11. Sila po ay papatay ng Antichrist pag natapos na ang kanilang ministry sa pangangaral ng last gospel sa Israel at doon na sila papatayin. After 3 days, bubuhayin sila ng Lord at irarapture din ng buhay. Kaya mga kapatid, yan ang mga ebidensya na sa Bible, hindi lang isa, hindi lang dalawa, ang nagpapatunay na meron talagang rapture. No? Sabi ni Paul, sabi ni St. Paul sa 1 Thessalonians chapter 4, sabi niya, for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and the dead in Christ shall rise first. Praise the Lord. Meron talagang resurrection. Sabi niya, then we which are alive, ito ang church na nabubuhay, we which are alive and remain unto the coming of the Lord Jesus Christ, sabi niya, shall be changed. Babaguhin ng Lord ang ating mga katawan. Yung ating physical body, babaguhin niya, gagawin niyang spiritual body. Sabi niya, then we shall be caught up. Sabi ng Biblia, in the air. We shall be caught up to meet the Lord in the air. Sabi niya, kaya mag-aliwan kayo sa salitang ito, sabi ng Lord. Meron talagang second coming of Christ, meron talagang rapture, at yan po ay nakatala sa banal na kasulatan. Kaya nagtataka ako bakit maraming mga ngaral ang ayaw maniwala sa second coming of Christ. Sabi ng iba, ang rapture daw may narinig akong aral sa Angeles City, ang rapture daw kapag tinanggap mo daw si Jesus Christ bilang Lord, parang at ikaw kinuha na ng Lord, namatay siya, kinuha na ng Lord, ayun, na-rapture na siya, sabi nila. Para bang yung nakapasok na siya sa langit, yun daw ang rapture sa kanila. Meron namang mga ngaral na hindi tayo babanggit ng pangalan, mga kapatid. Sabi niya, kapag daw narinig mo ang kanyang aral at tinanggap mo, sabi niya, na-rapture ka na, sabi niya. Yun daw ang rapture sa kanila. Kaya taliwas sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang sabi ng Biblia, tayo ra po'y dadagitin. We shall be caught up. Caught up, yun ang termino ng Bible. Caught up, catching away of the saints from this sinful planet, no? This sinful earth. Kaya maliwanag po ang sabi ng Bible, ang rapture ay talagang totoo at mangyayari at malapit na pong maganap. Kasi malapit na ang Armageddon. Alam nating lahat yon. Malapit na ang gerang nuclear. Dahil ang Armageddon ay nuclear war. Yun ang tatapos sa mundong ito. Yun ang tinatawag na end of the world. Kaya mga kapatid, maliwanag po itong rapture, no? Kaya si Elijah, si Prophet Elijah na type ng church, tanda nyo ang Bible po may mga type and shadows. Type and shadows. Ang mga nangyari ng Old Testament, ito po ay mga anino na magaganap sa New Testament. Hebrew chapter 10 verse 1, pinapatunayan po ito na lahat ng magaganap sa last days
nasulat na. Sabi rito, for the law, having a shadow of good things to come. Ang batas daw, Old Testament law, having a shadow of good things to come. Shadow lang ito. Shadow ng good things to come. Mga type lang ito. Tinatawag na type and shadows. Sabi rito, no? And not the very image of the things. Maliw na, and not the very image of the things. Hindi raw yung actual na yon. Tulad ng Israel, naglakbay sa ilang, siya pala'y type ng church ngayon. Hindi pa yun ang tunay, sabi ng Bible. Ito'y shadow lamang ng good things to come. Dahil ang hinihintay po ng Lord ay ang panahon ng church. Dahil sa panahon ng kanyang church o ng kanyang bride, dito po, mga kapatid, maluluwalhati ang Panginoon. Dito po may tataas ang pangalan ng Lord. Ayon sa prophecy ng Lord sa aklat ng Malakay 2:10, sabi niya, ang pangalan ng Lord, the name of the Lord, shall be great among the Gentiles. Magiging takila ang pangalan ng Diyos sa mga hentil at ito'y kanilang itataas, go-glorify, sasambahin, hahandugan. Kaya magaganap po ang bagay na ito, mga kapatid, sa last days. At ito ang panahon natin. Kaya sa lahat ng panahon sa Bible, ang panahon po natin, mga kapatid, ang pinaka-golden age ng pangangaral ng Ebanghelyo. Ito pong panahon natin. Dahil dito mag-glorify ang Lord bago siya dumating, magkakaroon ng gospel explosion. Naniniwala ako magkakaroon pa po ng kapayapaan at magbubuhos ang Lord ng great blessing sa church. Ito ang revelation ng Lord sa amin at sa akin. Magbubuhos siya ng great blessing, material and financial blessing sa kanyang iglesia para po may full blast natin ang gospel sa last days. Mag-glorify ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Dahil ito ang layunin ni Jesus. If I'll be lifted up, sabi niya, from the earth, I will draw all men unto me. Kailangang mag-glorify si Jesus Christ, mga kapatid. Ito ang layunin ng Diyos, mga kapatid. Sabi rito, ang mga bagay na nasulat ng Old Testament, sabi niya, for the law having a shadow of good things to come. Shadow lang yan, tinatawag na type and shadows. Katulad po ng tabernakulo ni Aaron, sabi sa Hebrews chapter 9. Ang tabernakulo ni Aaron, hindi pa ito ang totoo, sabi ni St. Paul. Ang tabernacle ni Aaron, pumapasok siya roon, sabi niya, yan ay type lang ng totoong darating. Dahil ang tunay na tabernacle o altar ng Diyos ay ang langit. Yun ang tinatawag na the most holy place ay ang langit. Yung ginawa ng Lord sa tabernakulo, mga type lang po yan. At si Aaron, bilang high priest, sabi ng Hebrew 9, type lang siya, prefigure lang siya ng tunay o totoong darating. Sino ang tunay na high priest? Si Jesus Christ. Si Jesus Christ po ang tunay na high priest. At siya ang pinakahuling high priest. Kaya nga hindi na natin kailangan ng high priest ngayon. Tapos na. Ang ginawa ng ating high priest na si Jesus Christ, perpekto na. At ang hinandog niyang dugo sa altar, hindi dugo ng baka, hindi dugo ng kambing, kundi dugo mismo ng Panginoong Jesucristo. At saan niya inandog? Hindi doon sa literal na tabernacle na gawa ng kamay ng tao. Kundi sabi ng Biblia, kundi sa langit mismo, sa trono mismo ng Ama, inandog niya ang kanyang sariling dugo. Revelation chapter 5. Biglang lumitaw ang kordero sa trono ng Ama, puno ng dugo, like a bloody lamb, parang kinatay na tupa, punong-puno ng dugo. Ang damit niya nakababad sa dugo, ang mukha niya puno ng dugo, puno ng latay, ina-offer niya ang kanyang sariling dugo para sa kaligtasan nating lahat, para sa ating redemption. At yun po ay napagtagumpayan ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi ng Bible, siya lang ang karapat-dapat na tumanggap sa Book of Redemption. Kaya purihin po ang Panginoon.
Kaya yun ang sabi ng Bible, merong talagang type and shadow. Lahat ng nasulat ng Old Testament, sabi ni Apostol Pablo, ay nasulat para sa atin na inabutan ng huling panahon. Para sa church pala yan. Upang tayo'y matuto, sabi niya. Maliwanag po yun. At sa Ecclesiastes, sinasabi rin, sa Ecclesiastes 1, sabi niya, the things that has been, it is that which shall be. Ang mga bagay na nangyari na nung una, nakaraan, ay siyang mangyayari sa hinaharap. And the things which, sabi nito, that has done, it is that which shall be done. Maliwanag po yun. And there is no new thing, sabi ng Ecclesiastes, there is no new thing under the sun. Walang bago, sabi niya, sa ilalim ng araw. Dito sa mundo, wala raw bagong magaganap. Kundi lahat ng magaganap sa future ay naganap na nung Old Testament. Kaya lang literal, magiging spiritual sa last days. Kaya mga kapatid, yun po, napakalinaw ng, kaya pag pinag-aralan mo ang type and shadows ng Bible, doon mo mauunawa ng Bible. Halimbawa, lahat po, lahat yung 10 salot sa Egypt, magaganap uli sa tribulation period. Nagpagawa si Nebuchadnezzar ng higanting rebulto, ang hindi sumamba, papatayin. Ganon din sa panahon ng Antichrist, ang pangalawang beast, magpapagawa ng higanting rebulto ng unang halimaw, ng first beast, sabi niya, at ipasasamba sa lahat ng tao sa mundo. At ang hindi sasamba, sabi ng Bible, ay papatayin. Mamamatay. Di kaya nga type and shadow, yung nangyari nung Old Testament, mangyayaring muli. Naglakbay ang Israel, type ng church yan. Naglalakbay din tayo ngayon. May pakikidigma ang Israel, meron din tayong pakikidigma ngayon. Saan? Sa mga pagsubok, sa iba-ibang, alam niyo na, ano po? Nasa Bible po yon. Nasa warfare po tayo. Lahat ng Kristiyano nasa digmaan. Kaya nga hindi pwedeng matulog ang bawat isa. Pag nasa gyera ka, hindi ka pwedeng matulog. Kailangan lagi kang gising. Lagi kang on guard. Lagi kang nagbabantay. Kasi baka maisahan ka ng kaaway. Meron po tayong kaaway. Hindi tao. Ang sabi ng Bible, be vigilant. Sabi niya, be watchful, be vigilant. Because your adversary, which is the devil or Satan, sabi niya, is like a roaring lion, sabi niya, seeking for someone whom he may devour. Kaya gumagala raw ang diablo, parang leong umaatungal, naghahanap ng kanyang masisila. Kaya nasa labanan po tayo. Kaya kailangan ng Kristiyano araw-gabi nagpipray. Araw-gabi nakabantay. Bago matulog, manalangin. Pagkagising, manalangin. Bago umalis, para magtrabaho, mag-aral, manalangin. Sapagat meron kang kaaway at gising siya 24 hours a day. Mga kapatid, gising ang diablo. Kaya kailangan lagi tayong nagbabantay. Kaya yun po ang type and shadows. No? Kaya ngayon mga kapatid, napag-aralan natin last meeting itong si Prophet Elijah, ang type ng church na mararapture. Na-rapture si Enoch, type ng church si Enoch. Na-rapture si Elijah, type din siya ng church na mararapture. Ibig sabihin, ganun ang rapture. Ira-rapture din po ng Lord ang kanyang church. At bago na-rapture si Elijah, ang Panginoon, dinala siya inutusan siya ng Lord na pumunta sa 4 na lugar. Una, napag-aralan natin ang Gilgal. Gilgal, ang lugar ng Gilgal. Ang unang lugar, bago tumawid si Joshua at ang Israel sa Jordan River, ang unang lugar na kanilang dinatan ay Gilgal. Dating ang pangalan ay Luz. Luz, naging Gilgal. Pinalitan ng Panginoon ang pangalang Gilgal. At alam niyo ang ibig sabihin ng Gilgal? The rolling away. The rolling away, no? Mga kapatid, pangalawa, dinala ng Lord si Elijah sa Bethel. Sinugo siya. Pumunta ka ng Bethel. Pangatlo, Jericho. Jericho, no? Pangapat, Jordan. At paglampas niya sa Jordan, paglampas niya sa ilog ng Jordan,
Doon siya na-rapture. Doon siya kinuha ng Lord. 4. Ay itong message na ito, kagabi binigyan ko ng title, The Four Stages of Perfection. The 4 stages of perfection. Para ma-rapture ang tao, para ma-rapture ang church, kailangan abutin mo yung perfection. Bakit mahalaga ang perfection? Kasi pag hindi perfect ang church, hindi mara-rapture. Sabi po ng Ephesians 5:27, ang kukunin kong church, sabi ng Diyos sa rapture, ay a perfect church. Without blemish, without wrinkle, without spot. Spotless, should be brought to heaven. Ito ang mara-rapture na church. Perfect church. Kaya mahalaga po, nadaanan natin ang 4 na ito. Gilgal, Bethel, Jericho, at Jordan. Pag nadaanan mo ang 4 na ito, mga kapatid, at nagawa mo, sabi ng Biblia, perfect ka. Handa ka na sa rapture sa pagdating ng Panginoon. Napakaganda po itong message na ito, mga kapatid. Kaya, ito po ay pinakita lang po ng Lord at pinagawa kay Elijah para turuan tayo. Ituro sa atin kung ano ang dapat gawin ng church para maging perfect. Una, dinala ng Lord si Elijah sa Gilgal. Ano ba ang istorya ng Gilgal? Ang Gilgal, ayon sa 2 Kings chapter 2, hindi ito Gilgal. Hindi Gilgal ang pangalan ng Gilgal. Ang dati, ito'y dating Luz. Luz. Itong Luz, dito po nagkanlong si Lot, ang pamangkin ni Abraham, nang sunugin ng Diyos ang Sodom at Gomorrah. Nakiusap si Lot sa Panginoon na payagan sila na manatili sa isang maliit na kabundukan. Maliit na lugar, may kabundukan, may kagubatan, ang pangalan ay Luz. Sabi niya, nakikiusap siya na doon na lang sila tumira para po doon sila mamumuhay. Pumayag ang Panginoon, kaya doon sila nagkaroon ng mga anak. No? Doon sila dumami. Sila ang pinagmula ng mga lahi ng mga Moabites. Kaya mga kapatid, ang Luz na ito, mga kapatid, ito ang kasaysayan ng Gilgal. Nang iligtas ng Diyos ang Israel sa Exodus, nag-Exodus na sila sa Egypt, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, dumaan sila habang papunta sila ng Jordan, unang lugar na dinata nila ay Luz, ito pong Gilgal. Sabi ng Panginoon, nangusap ang Diyos kay Joshua at sa Israel, sabi niya, kinakailangan lahat ng inyong mga anak na hindi pa na-circumcise, i-circumcise nyo muli. O i-circumcise nyo na. Ay, ibig sabihin, circumcise yung tuliin, sabi niya, no? Normal, so yung mga bata, tuliin lahat. Kasi ang mga natuli lang, yung matatanda. Alam niyo ba yung tinatawag na pagtutuli sa Bible o circumcision? Covenant po ng Lord yan kay Abraham. Sabi niya, ito ang aking token sa inyo, na kayo ay mga tinanggap kong bayan ko o mga anak ko. At ako ang inyong Diyos. Kailangan ang tanda o token, kailangan lahat ng lalaki ninyo nagpa-circumcise o nagpatuli. Ngayon mga kapatid, dahil ang mga tatanda lang po ang natuli, yung mga matatandang lumabas sa Egypt, yung mga anak nilang maliliit, hindi pa po, nag-utos ang Lord. Sabi niya, lahat kayong, yung mga hindi pa na-circumcise, i-circumcise nyo na. Lahat po. Kaya ang lahat, ang buong bayan, nag-command si Joshua, nag-command siya na lahat, kailangang tuliin, lahat po, ng lalaki na hindi pa na-circumcise. Kaya pagkatapos noon, nagpagaling sila ng mga marahil, 1 linggo hanggang 2 linggo, na natili raw sila sa kanilang mga tents, sa kanilang kampo. At nang sila'y magaling na, ayon sa Biblia, nang sila'y magaling ng lahat, mga kapatid, doon nangusap ang Panginoong Diyos. Mababasa nyo yan sa aklat ng Exodus chapter, Joshua chapter 5. Makikita nyo po yan,
nangusap ang Lord pagkatapos silang ma-circumcise. Makita niyo po itong magandang mensaheng ito ng Lord. May magandang aral ito sa church ngayon. Chapter 5, ganito po ang sinabi. Joshua chapter 5. For the children of Israel, mula verse 6, walked 40 years in the wilderness, till all the people that were men of war, which came up out of Egypt, were consumed. Nangamatay. Yung matatanda na na-circumcise na o natuli na, nangamatay na yon. Because they obeyed not the voice of the Lord. Dahil hindi nila sinunod ang salita ng Diyos, sila po'y pinahintulutan ng Diyos na mga matay sa disyerto, sa ilang. Unto whom the Lord sware that He would not show them the land, which the Lord, which He would give us, a land that floweth with milk and honey. And their children, whom He raised up in their stead, then Joshua circumcised. Sabi ng Lord, dahil pinacircumcised ng Lord, tinuli niyang lahat ang mga bata. For they were uncircumcised. Dahil hindi pa sila natuli. Because they had not circumcised them by the way. Verse 8, and it came to pass that when they had done circumcising all the people, that they abode in their places in the camp, till they were whole. Hanggang sa sila'y magsigaling. Nagpagaling muna ng sugat, pagkatapos ng magaling na sila, nung magaling na po sila, doon na sila nagpulong. Nagpulong na sila, at dito nangusap ang Panginoong Diyos sa verse 9. Sabi ng Panginoon, and the Lord said unto Joshua, this day have I rolled away the reproach of Egypt from off you. Wherefore the name of the place is called Gilgal unto this day. Maliwanag po ito. Kaya tinawag ang lugar na yon na Gilgal. Dati Luz. At the first, it was called Luz. But but the name was changed into the name Gilgal unto this day. Sabi rito, and the children of Israel, hanggang doon na lang po. Kaya, pagkatapos silang matuli o ma-circumcised, doon nagsalita ang Panginoong Diyos. Maliwanag po, sabi ng Lord, this day have I rolled away the reproach of Egypt from off you. Inalis ko na sa inyo ang kahihiyan na tinanggap nyo mula sa mga Egyptian. Bakit? Kasi nagpatuli na sila, nagpa-circumcise na sila. Nagpa-circumcise na. Ano ang mensahe ng Lord sa atin sa New Testament, sa church ngayon? Ito po ay type and shadow. Unang hakbang na gagawin ng church para ma-rapture, sabi ni Apostol Pablo sa Corinto, kinakailangan magpa-circumcise ang inyong mga puso. Kailangan ma-circumcise ang inyong mga puso. Anong circumcision yon? Anong tatanggalin? I-circumcise nyo yung mga karumihan, yung mga pagmamataas, pagtatanim ng galit, pagtatanim ng poot, pagmamataas, pride, arrogancy, grudges, unbelief. Tanggalin lahat sa puso. Sabi ni Apostol Pablo, i-circumcise nyo ang inyong mga puso. Kailangan po isuko lahat sa Lord. Yun ang sabi ng Bible. Kaya doon po mga kapatid, maliwanag po ito. Ito ang type ng circumcision ng Old Testament sa panahon natin. Kaya binanggit ni Pablo ang doctrine na circumcision. Napakahalaga nito mga kapatid. Hindi ka mara-rapture kapag ang puso mo puno ng galit, puno ng pagtatanim, puno ng hinanakit, puno ng inggit, puno ng unbelief, pagdududa, pag-aalinlangan. Hindi pwedeng ma-rapture ang ganyang uri ng Kristiyano. Hindi ka ready sa rapture.
Kaya dinala ng Lord sa Gilgal si Elijah, step by step, 4 stages of perfection para ma-perfect siya. At sa pang-apat, perfected na, kaya ni-rapture siya ng Lord sa pang-apat na lugar. Kaya kailangan daanan natin ang 4 na stages na ito, mga kapatid. Okay? Kaya sabi ng Lord, kaya't ang lugar na yon, nang sila'y ma-circumcised, sinabi ng Lord, sa araw nito, ni-roll away ko na. O, tinanggal ko na lahat ng inyong kahirapan, lahat ng inyong kahihiyan na sinapit sa mga Egyptians, lahat ng inyong karukaan, mga problema, tinanggal ko na dahil kayo'y nagsisi na, dahil kayo ay nakipagkaisa na sa akin, nakipag-marriage covenant na kayo sa akin, sabi ng Lord. Yun ang sinasabi ng Panginoon ngayon sa atin. Lahat kayong tumanggap kay Jesucristo, lahat kayong nagsisi na sa inyong mga kasalanan, sabi ng Biblia, ito ang sabi ng Panginoon sa inyo. Ngayong tinanggap mo na ako, sabi ng Diyos, ngayong nagsisi ka na sa lahat ng kasalanan, sa araw na ito, ni-roll away ko na lahat ng inyong mga kahihiyan. Ni-roll away ko na, o tinanggal ko na sa inyo lahat ng mga salot sa buhay, kamalasan, sakit, karamdaman, kasalanan, problema. Sabi ng Lord, this day I have rolled away your reproach. Mga kapatid, maliwanag po ito. Mga kapatid, kaya sinabi ng Lord, kaya ang ibig sabihin ng rolled away, ang Gilgal, ang ibig sabihin ng Gilgal ay rolling away. Gilgal means rolling away of the reproach of Egypt from off the children of Israel. Ganun din po tayo ngayon. Nang tanggapin natin si Jesus Christ, hindi ba tinanggal na ng Lord lahat ng salot? Di ba nagkaroon tayo ng kapayapaan? Di ba nagkaroon tayo ng kagalakan? Di ba binless tayo ng Lord mula nang tanggapin natin siya? Mga kapatid, nang makipag-marriage covenant tayo sa Diyos, tinanggap natin siya bilang Panginoon, tagapagligtas. Mga kapatid, Diyos ng ating buhay, hindi ba pinagpala lahat ng Lord, kanyang mga anak? Ito ang pangako ng Lord. This day, I have rolled away lahat ng kahihiyan nyo. Inalis ko na, sabi ng Lord. Gilgal, number 1. Number 2, sabi ni Elijah, maiwan ka rito. Sabi niya sa kanyang apprentice na si Elisha, isang disipulo niya. Maiwan ka rito sa Gilgal, ako'y inuutusan ng Diyos na pumunta sa pangalawa, Bethel. Para lang ma-recap natin itong nakaraan, kasi may mga kapatid po tayong baguhan, no? Kaya, okay. Ngayon, thank you very much. Ngayon mga kapatid, pangalawang pinagdala ng Lord kay Elijah para ma-perfect at maging handa sa rapture ay ang Bethel. Sabi niya kay Elisha, maiwan ka rito, tarry you here, maghintay ka na lang dito at inuutosan ako ng Diyos na pumunta ng Bethel. Sabi niya, excuse me. Bethel. Sabi niya, sinesend ako ng Lord. Sinusugo niya ako sa Bethel. Sabi ni Elijah, as thy soul, as the Lord liveth, and as thy soul liveth, sabi niya, hindi kita iiwanan. Kaya mga kapatid, hindi nakatanggi si Elijah. Sinama niya si Elisha. Pagdating sa Bethel, yun na po, nakasama niya si Elijah at maraming propeta ang nasa Bethel. Pero sa lahat ng prophet, si Elisha ang pinaka talagang spirited sa lahat. Siya pinakamalakas ang faith at kalugod-lugod sa Panginoon itong si Elisha. Masugid siyang disipulo ni propeta Elijah. Kaya nga siyang naging successor po ni Elijah. Siyang pinalit ng Diyos kay Elijah bilang the prophet of God sa panahong yon. Ngayon, ano po ba ang Bethel? Bakit dinala ng Lord si Elijah sa Bethel? Makikita natin ang Bethel, saan nagmula ang salitang Bethel? Nagsimula ito sa panahon ni Jacob. Nang tumakas si Jacob, nang umuwi na siya, kasi
ninakaw niya ang birthright ng kanyang kapatid at ang kanyang blessing sa kanyang ama. Mula noon, nagkaroon ng poot itong si Esau, ang kanyang kakambal, kay Jacob. Nagpanggap siyang Esau. Nung matanda na yung kanilang ama na si Isaac, sabi niya, kailangang i-bless ko na yung mga anak ko para ililipat ko na sa kanila yung anointing at blessing na binigay ng Lord. Ngayon mga kapatid, ganun ang Lord Kung sino yung binless ng Ama, yun po ang lalong pagpapalain ng Diyos. Mga kapatid, bago namatay si Isaac, no? Ngayon, itong si Rebecca, nang malaman niya ito, sabi niya, Esau, yung panganay po kasi si Esau, siyang unang lumabas Kambal sila ni Jacob. Sabi ni Isaac kay Esau, manghunting ka. Ipanghuli mo ako ng yung wild na goat, kambing. Yung ligaw na kambing, yung mga wild sa parang, panghuli mo ako at ipagluto mo ako ng paborito kong luto, sabi niya, sa kambing. Alam niyo mga kapatid, sabi niya, sapagkat sa araw na ito, ibibigay ko na ang aking blessing sa iyo. Ito, napakagandang kasaysayan. Ibibigay ko na yung blessing ko, sabi niya, kasi namamaalam na siya. Opo, Ama, tuwan-tuwa itong si Esau, kasi alam niya, siyang panganay, alam niya na ibibigay ng kanyang ama ang blessing. Nangaso na siya, naghunting na siya ng wild goat, pero mga kapatid, narinig ito ng kanyang asawa na si Rebecca. Paborito ni Rebecca si Jacob. Si Esau ay, alam niyo si Esau, talagang, kumbaga parang independent siya, no? Talagang matapang siya, mighty hunter siya. Mighty hunter si Esau, kaya nga napakalakas at matapang, no? Kaya nga naging malaking magkaroon siya ng maliit na kaharian, no? Kaya mga kapatid, si Jacob naman ay mahina ang loob. Mama's boy. Mama's boy po si Jacob. Laging nasa tabi ng kanyang ina. Kaya lumaki siyang mahina ang loob. Ngayon, sabi ng kanyang nanay, anak, sundin mo ko, sabi niya. Magpanggap kang ikaw si Esau. Gusto ko, sa iyo mapunta ang blessing ng iyong ama. Kasi bago mamatay ang isang patriarka o isang head of family, kung sino yung nailehans niya at nai-bless niya ng blessing, sa kanya mapupunta lahat ng blessing ng Panginoon. Sa kanya, ililipat ng Lord. Sabi niya, magpanggap ka na ikaw si Esau. Total, malabo na ang mata ng iyong ama. Sabi niya, magpanggap ka. Ina, sabi niya, baka pag nalaman ng aking ama na nagpapanggap ako, nang dadaya ako, baka imbis na blessing, sumpa ang ibigay niya. Ay, hindi, anak, sabi niya. Kung sumpa yun, ako ang sasalo. Mapupunta sa akin yun. Ngayon, mga kapatid, sabi niya, yun ang sabi ni Rebecca. Paano yun, ina? Hindi naman ako balbon. Si Esau balbon. Mabalahibo yung kanyang kamay, katawan. Sabi niya, akong bahala. Ang ginawa ni Rebecca, kumatay siya ng kambing, niluto niya, at nagpanggap siya na siya si Esau na nanghuli ng kambing. Pero ang totoo, sa alaga lang nila yon. At yung balat ng kambing, nilagay niya sa kamay ni Jacob parang magmukhang balbon. Maya-maya, sabi niya, Ama, narito na po ako. At dala ko na ang pinaluluto mong venison, sabi niya. Sabi niya, ikaw ba talaga si Esau? Ikaw ba talaga ang anak ko si Esau? Ako nga po, Ama. Lumapit ka. Niyakap po siya. Pinasuot ni Rebecca yung maruming damit ni Esau. Yung maruming niyang damit. Kinuha, pinasuot kay Jacob. Kaya nang yakapin siya ng kanyang tatay, ang naamoy niya yung damit ni Esau. Tingnan ko nga ang kamay mo, kung balbon. Pinahawak niya yung kamay niya na may balat ng kambing, na may buhok ng kambing. Nakita niya, ikaw nga si Esau, aking anak, sabi niya. Ikaw nga si Esau. Malabo ang mata. Ngayon mga kapatid, binigay ni Isaac kay Jacob ang blessing. Nilehan siya, sabi niya,
Yan, lahat ang mga kapatid mo, paghaharian mo, lahat ikaw ang mangunguna, pagpapalain ka ng Panginoon, pati ang iyong mga anak, maghahari kayo. Ang dami niyang blessing na sinabi. Lahat ng magandang blessing sinabi niya. Binigay niyang lahat kay Jacob. At nang makuha ni Jacob yon, umalis na siya. Maya-maya dumating si Esau sa pangangaso, dala ang pinaluto ng kanyang tatay na kambing. Ama, dala ko na ang pinaluluto mo sa aking nilutong kambing. Sabi niya, nakapang-hunting na ako. I-bless mo na ako, sabi niya. Naku, na-shock po si Isaac. Si Isaac po, bigla siyang na-shock. Sabi niya, anak, binigay ko na yung blessing ko sa iyo kanina. Hindi ba binless na kita? Sabi niya, ama, hindi ako yon. Si Jacob yon. Naku, mga kapatid. Wala na anak, sabi ni Isaac, pasensya ka na anak, naibigay ko ng lahat ang aking blessing sa iyong kapatid. Umiiyak po itong si Esau sa sama ng loob. Umiyak siya ng grabing pag-iyak, pagtangis. Ama, wala na bang natitira? Wala na anak, nabigay ko ng lahat. Doon nagkaroon ng puot si Esau kay Jacob. Doon nagsimula ang alitan at nagtangka niya, nagnasa siyang patayin ang kanyang kakambal. Kaya pinadala siya ng kanyang ina doon sa kanyang kapatid na si Laban. Sabi niya, doon ka kumuha ng iyong mapapangasawa. And at tumira si Jacob doon ng mahigit 14 years. 14 na taon mahigit. Kaya mga kapatid, hanggang sa lumaki na ang tribo ni Esau, naging mighty hunter siya, naging malaking tribo na sila, parang kaharian na, makapangyarihan, pinagpala, mayaman, talagang lumago si Esau. Ganon din si Jacob, pinagpala rin po ng Diyos. May layunin ng Lord sa dalawa. Kaya nga ngayon, tignan po si Esau, lumaki siyang may puot, may galit sa Israel kay Jacob. Kaya hanggang ngayon, dala ng mga Muslim. Sila ang naging mga Muslim. Sila Esau. Alam mo, kaya galit ang mga Muslim sa Israel. Hanggang ngayon, nag-aaway sila. Puot ang mga Muslim sa Israel. Galit na galit sila sa Israel. Kaya tingnan nyo sa Middle East, lahat ng Muslim, hindi ba mga kapatid, galit sa Israel? Kaya dito po natakot si Jacob dahil alam niya pag nakita siya ni Esau, papatayin siya. Kaya nung umuwi na siya, bumalik na siya sa bahay ng kanyang ama, doon siya natakot. Alam niyang papatayin siya ni Esau. Kaya nga po, naganda siya ng iba't ibang regalo. Di po ba? May pinauna siya na magdala ng regalo kay Esau. At doon siya binigyan ng Lord ng revelation. Nang sila'y natutulog na, eto na po. Na vision niya, binigyan siya ng Lord ng panaginip tungkol sa langit. Nakita niya sa katabi ng kanyang higaan, meron pong mahabang hagdanan, ladder, papunta sa langit. Kaya nakita yung hagdanang yon, abot sa langit, nakatungtong sa lupa at nakatukod naman sa langit. At nakita niya yung mga anghel, akyat manaog doon sa ladder. Akyat manaog yung mga angels. Nang magising si Jacob at nakita pala niya ang Panginoon. Nakita niya ang Panginoong Diyos doon sa dulo ng ladder sa langit, nagsalita. At ang sabi ng Lord, lahat ng lupain ito ibibigay ko sa iyo at sa iyong mga anak. Pagpapalain kita. Ako'y sa iyo. Mga kapatid, nang magising si Jacob, nangilabot siya. Sabi niya, how dreadful is this place, sabi niya. Truly, sabi niya, surely, the presence of the Lord is in this place, sabi ni Jacob. Surely, the presence of God is in this place, sabi niya. And this is none other but the house of God. The house of God, sabi niya. This is the gate of heaven, sabi ni Jacob. Ang house of God pala, yun ang gate of heaven, mga kapatid. Kaya yun nga mga kapatid, kaya purihin po ang Panginoon.
at gumawa siya ng altar, nilagay yung kanyang bato sa pinaka-altar, yung ginawa niyang unan, at binuhusan niya ng langis. At nakipag-covenant sa Diyos. Dito na siya gumawa ng covenant sa Panginoon. Marriage covenant. Sabi niya, kung ang Panginoong Diyos, ako'y kanyang susuplayan ng pagkain at inumin, at ang pamilya ko, pasasaganain niya sa pagkain at inumin, at ililigtas niya ako sa lahat ng aking mga kaaway. Sabi niya, tulad ni Esau. Alam ni Jacob, meron siyang kaaway ang kanyang kapatid na si Esau. Pinagtatangkaan siyang patayin. Iligtas lang ako ng Lord sa lahat ng kaaway ko. Mula sa araw na ito, pinapangako ko, sabi niya, ang Panginoon na ang aking magiging Diyos mula ngayon, at pinapangako ko rin, lahat ng aking tithes o ikapo ay ibibigay ko sa iyo, sabi niya. Kaya anong sabi ng Bible? Pinagpala ng Diyos si Jacob. Kaya tinawag niya ang lugar na yon na Bethel. Bethel, this is none other but the house of God, sabi niya. Amen. Nakalaunan, ang Bethel, naging Bethlehem. Mga kapatid, itong Bethel na ito, sabi ni Jacob, this is the house of God. Pakibasa natin ang 1 Timothy 3:15. The house of God. Tignan natin itong, makikita natin yung mga mensahe ng Lord dito. Unang Timoteo 3:15. Sabi ni Paul kay Timothy, But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God. The house of God is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Ang linaw po, ang church, ang house of God. Napakalinaw. Sabi ni Jacob, this is none other but the house of God. This is the gate of heaven. Sabi niya, ang church pala ng Diyos, ang tinatawag niyang gate of heaven. Kaya nga mga kapatid, nang dalhin tayo ng Lord sa kanyang church, hindi ba nalaman natin ang daan sa langit? Nalaman natin ang mga revelation ng Lord sa salita ng Diyos? Napakahalaga ng isang Kristiyano, meron tayong church. Amen. Sapagat ang kukunin ng Lord sa kanyang pagbabalik ay church. Ephesians 5:27. Upang makuha niya, madatnan niya ang kanyang church na perpekto, walang dungis, ang dadalhin sa langit. Ira-rapture niya. Pag sinabing church, hindi nag-iisa. Hindi hiwa-hiwalay. Yan po isang grupo ng mga mananampalataya. Ibig sabihin ng church, a church is a called body of believers indwelt by the Holy Spirit. Yan ang ibig sabihin ng church. Hindi isang tao lang. Isang grupo ng mga mananampalataya na tinawag ng Diyos mula sa sanlibutan at kinasihan ng banal na Espiritu. Baptized ng Holy Ghost. Tinatawag na church. Pag hindi baptized ng Holy Ghost, hindi church yan. Dahil ang church may Holy Spirit. Hindi ka pwedeng maging bahay ng Diyos kung wala kang Holy Spirit. Sabi ng Lord, ang church ay ang bahay ng Diyos. At ito ang gate of heaven, sabi niya. Mararapture ka kung ikaw ay nasa church ng Diyos na buhay. Amen. Kasi mahirap po na hiwa-hiwalay. Pagdating ng Antichrist, siguradong matatatakan ka lang ng 666. O kaya ikaw ay mapugutan ng ulo. Bakit po? Kasi pag hiwalay ka sa church, mahina. Kailangan ng church nagkakaisa, lalo na sa panahon po ng tribulation period o sa panahon ng mga pag-uusig. Kasi ang Antichrist, magra-rise ang Antichrist. Dapat natin malaman sa Bible, yung unang 3.5 years, aabutan ng church.
ang hindi lang maabutan yung Great Tribulation na 3 taon at kalahating nahuhuli, yun ang pinakadakilang kahirapan. Ang makakaabot nun ay ang Israel. Mararapture ang church bago dumating ang pinakamabigat na kahirapan. Kaya mga kapatid, sabi ng Biblia, kailangan ang isang Kristiyano, mga kapatid, miyembro ka ng tunay na church ng Panginoong Jesucristo. Maliwanag po ito. Napakalinaw ng sinasabi ng Bible. Peter, upon this rock, I'm going to build my church, sabi niya. And the gates of hell shall not prevail against it. Maliwanag po ang sabi ng Panginoong Jesucristo. Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Itatayo niya. Kanino iglesia? Kay Jesucristo. Kahit ang pintuan ng impyerno, ang mga pintuan ng impyerno, hindi mananaig laban dito. Kaya ang church ay itatayo ng Lord, matatag. Matatag po. Kapag nasa loob ka ng church ng Lord, miyembro ka ng church ng Panginoon, tandaan niyo po, hindi ka pababayaan ng Diyos. Kasama niyo ang Diyos kahit saan kayo. Tulad ng mga kapatid natin sa Nueva Ecija, sa parte ng Tarlac, Pampanga, yung sa Mindoro. Alam mo yung mga kapatid natin sa Mindoro ngayon, purihin po ang Panginoon. Talagang hinahangaan ko sila. Nagtipon-tipon sila. Kapag oras ng ating service dito, nanonood sila sa ating live streaming, mga kapatid, katulad ngayon, nandun sila, kaya binabati ko kayo mga kapatid sa Mindoro, napakapalad ninyo. Kasama nyo ang Panginoon ngayon, kasama nyo ang Panginoong Yesus, araw-araw sa buhay nyo. Kasama nyo siya. Hindi niya kayo pababayaan. Kasama kayo sa prayer namin dito, mga kapatid. At yung pangako ko, makakarating kami riyan, magkukrusada tayo sa Mindoro. Ito po pinagpe-pray na namin. Kaya mga kapatid, nagtitipon po sila. Pag meron tayong Santa Cena o Lord's Supper, ganun din sila doon. Nagtitipon sila. Namumunga sila. Nakatipon sa isang bahay, talagang nanonood sila sa ating live streaming. Ganun po kabuti ang Panginoon, mga kapatid, sa mga kapatid dyan. Kaya, salamat sa Lord. Purihin po ang Panginoon. Kaya, mga kapatid, ito po ang sabi ng Bible, no? Sabi ni Lord, Peter, upon this rock, I'm going to build my church. Kanino church? Kay Jesus Christ. Kaya nga, ang nakaristo sa sect ay the Jesus Christ Church o the Church of Jesus Christ. Bakit? Sapagat ang church ay kay Jesus. Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Iglesia ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Kaya, maliwanag po ang sabi ng Lord. Okay? Kaya, yun ang pangalawang pagdadala ng Lord kay Elijah, Prophet Elijah, bago siya na-rapture. Yan ay mga type and shadows po na dapat gawin ng iglesia o ng isang Kristiyano para ma-rapture po siya. Pangatlo, sabi ni Elijah, ngayon na maiwan ka rito sa Bethel, ako'y inuutusan ng Panginoon. Kinocommand niya ako o sinusugo niya ako sa pangatlo. Jericho, sabi niya. Jericho. Ito ang pangatlong lugar na kung saan dinala ng Lord si Elijah bago siya ni-rapture. 4 yan eh. Pagdating sa Jordan, doon na ang kanyang perfection. Doon niya ang kanyang fullness. Sabi ng Biblia, kaya pagdaan niya sa Jordan, doon siya na-rapture eh. Ano ba ang mensahe ng Lord sa Jordan? Yan po ay may paglilingkod natin muli, no? May malaking mensahe ang Lord sa Jordan. Pero bago yon, dito muna tayo sa dito sa Jericho. Siguro next Sunday, tatapusin natin ang Jordan dahil na medyo mahaba-haba, napakaganda, mga kapatid. Pinaka maganda sa 3 lugar na pinagdala ng Diyos kay Elijah para na-perfect siya. Dito na-perfect si Elijah sa Jordan, sa pang-4.
Kaya nga 4 stages of perfection. Kaya na-rapture siya. Pagkalampas niya sa Jordan, ni-rapture siya ng Lord, kinuha siyang buhay. Ibig sabihin, ganun ang church ngayon. Bago tayo ma-rapture, kailangan daanan natin ang 3 stages ng perfection. Dahil ang kukunin ng Bible ng Lord sa rapture ay perfect church. Kailangan inabot mo ang perfection mo. Ayon sa Ephesians chapter 4, verse 11. Anong sabi ng Efeso 4:11? Tandaan niyo po ito, mga kapatid. Tandaan niyo yung verse, gawin yung memory verse. Efeso 4, mula 11 hanggang 12. Sabi rito, and He gave some, nagbigay ang Diyos sa kanyang church, una, apostol, ebanghelista, propeta, guro, at ebanghelista. Sa daliri, 4 na ministry, these are the elements inside the church of the living God, no? Apostol, itong hinalaki apostol, itong hintuturo, propeta, tagaturo. Thus saith the Lord. Ito namang mahabang daliri, kalagitnaan, pinakamahaba, evangelist. Ibig sabihin, mahaba, malalayong lugar ang naaabot ng evangelist. Dahil ito'y crusader. Tagapagdala ng gospel, nagko-crusade, pangkalagitnaan. Itong palasingsingan, nagkakasal, naglalagay ng palasingsingan, nagkakasal, pastor po ito. Nagpapastol sa mga tupa. At itong panglima, itong maliit na daliri, ito po ang tinatawag na teacher. Ang hindi kayang gawin ng apostol at propeta, ang teacher ang ginagamit ng Lord para mag-reveal o magturo. Binigyan ito ng Diyos ng special anointing para sa pagtuturo. Kaya yung 5 kaloob nito, kaloob po yan. Ang 5 kaloob o ministry ito, pwedeng ibigay ng Lord sa isang tao lang. Mga espiritu, kaloob yan. Pwedeng ibigay ng Lord sa 5 katao. Pwede rin sa isa. Si San Pablo ay isang tao lang, pero ang gift niya, mga kapatid, 5-fold ministries. Apostol siya. Propeta siya. Siya ang nag-prophecy o nag-prophesy sa second coming of Christ. The Lord Himself shall descend from heaven, sabi niya. This is the mystery. I will show you a mystery. We shall not all die, but we shall all be changed. Babaguhin tayo ng Lord. Hindi lahat tayo mamamatay, sabi ni Paul. Kaya nga ang rapture, totoo eh. Hindi ka dadanas ng kamatayan. Sinabi ni Paul sa Korinto 15, ito ay hiwaga na ipapaliwanag ko. Hindi lahat ng Kristiyano ay mamamatay. Sabi niya, hindi lahat po dadanas ng libingan. Kundi lahat tayo ay babaguhin ng Lord sa isang kisap mata. Grabe po, no? Yan ang tinatawag na rapture. Snatching away of the saints from this sinful earth to meet the Lord in the air. Sabi ng Biblia. Kaya mga kapatid, totoo ang rapture. Kaya yung 5-fold ministries, binigay ng Lord kay Paul. Sa siyang propeta, sa siyang evangelist, nagkrusada siya sa Efeso at iba-ibang Gentile church, siya siyang pastor, nagpastor siya sa Corinto ng mahigit 1 taon at kalahati, mahigit, nagpastor siya, pastor siya, at teacher siya ng mga hentil. Kaya yung 5-fold ministries na kay Paul, mga spirit kasi yan, kaloob yan, regalo yan. Kaya ang kaloob niya, napakagrabe, mga kapatid. Katulad ko, ako isang pastor, pero ako rin ay evangelist. Crusader po ako. At sa pagkukrusada natin, ano ba ang tanda ng isang evangelist? Kikilos ang Lord. Ang lumpo lalakad, ang bulag makakakita, ang pipi magsasalita. Ang patay mabubuhay. Lahat ng yan naranasan ko po sa ministry ito, mga kapatid. Naipatuto ko na sa inyo nung una, mga kapatid. 2 patay ang binuhay ng Lord. Ilang bulag ang nakakita. Ilang lumpo ang lumakad. Marami na po, marami na. Hindi ko na matandaan yung iba. Hindi lang siguro 50 ang krusada ang nakrusada ko na mula noon, mga kapatid. Kaya nakita ko ang pagkilos ng Lord. Yan ang mga sign ng evangelist. May miracle, may confirmation
of God sa kanyang word, sa kanyang salita. Meron siyang confirmation lagi. Anong confirmation? Signs and wonders and miracles. Susunod po yan. Amen. Kaya mga kapatid, ang ministry magkakaroon ng bunga. Lahat ng outstation na nabubuksan, tatatag. Yan ang tanda na ikaw ay isang anointed ng Diyos. Ikaw ay binigyan ng authority para mangaral, mga kapatid. Marami akong nakasabayang mga pastor. Umaabot lang sila ng mga more or less 2 taon, 3 taon, nawawala. Hanggang sa, yung iba naman nakapagtatag ng church, umabot sila ng may 200, maya-maya nawala. Natisod lahat. Ibig sabihin, wala siyang calling. Hindi siya tinawag ng Lord sa ganong ministry. Pinipilit lang nila. Ang kaloob ng aking kaibigang yon ay teaching, pero pinipilit niyang maging pastor. Kaya hindi naging epektibo. Laging may problema, laging nawawasak. Ganun po. Kapag hindi kalooban ng Lord, hindi magtatagal, mga kapatid. Sabi nga niya sa Mateo, anumang halaman na hindi tinanim ng aking ama ay bubunutin sa last days. Anumang halaman na hindi tinanim ng ama, ito'y bubunutin. Kaya mga kapatid, yan ang mga sign ng fivefold ministries. Kaya mga kapatid, ito ang pangatlong lugar na pinagdala ng Lord kay Elijah, dito po sa tinatawag na Jericho. Ano po ba ang Jericho? Ano ang kasaysayan nito, mga kapatid? Bumalik ulit tayo kila Joshua at Caleb. Nang utusan ng Diyos si Moses na sakupin at lusubin at kubkubin at wasakin ang Jericho, ang siyudad ng Jericho, mga kapatid, ang Jericho po ay napakatibay na siyudad. Meron po itong moog o tinatawag na pader. Sa paligid po ng siyudad, nakapaligid ito ng pader na napakakapal. Ayon sa mga Bible scholars, ang pader daw ng Jericho napakalapad. Pwede raw magsalubong ang 2 kotse doon sa taas ng pader. Makapal na pader. At napakataas. Hindi pwedeng makapasok ang mga sundalo ng kaaway. Kaya protektado ang Jericho ng mataas na pader. Kaya dito po mga kapatid, binigyan ng Diyos ng instruction sina Moses at itong Israel, no, kung anong dapat gawin. Pero si Moses, nagpadala muna ng kanyang espiya, mga spies, no? Spy, no? Para espiyahin o tiktikan ang loob ng Jericho. Sabi ni Moses, pumili siya ng 12 spies at yung dalawa ay si Caleb at ang isa si Joshua, yung kanyang successor. Sabi niya, tiktikan nyo ang Jericho, mag-spy kayo, at pag pumasok kayo sa loob, tingnan nyo ang kanilang army, kung gaano kalakas ang kanilang military, ang kanilang moog, ang kanilang mga sandata, tingnan nyo kung gaano kalakas bago natin lusubin. Alam niyo mga kapatid, nakapasok ang 12 spy. Maaring sila'y nagpanggap na mga magsasaka. Dahil yun po, ang pag-araw kasi, ang mga gate ng isang palasyo, ng isang kaharian, bukas. Minsan ang isang moog ng buong syudad, minsan meron pong 10 pinto yan. May 10, may gate na malaki, main gate, pero sa likod may mga daan na maliliit na protektado rin. Minsan hanggang 10, meron po ang isang syudad. Dahil may mga magsasaka, nagsasaka sila sa labas po ng syudad. Yung loob ng syudad, doon lang nakatira yung mga tao. Kaya mga kapatid, yun po, nagpanggap siguro silang mga magsasaka na nagdadala ng kariton, may mga dayami sa kariton, tapos nagtatago sa ilalim yung mga espiya, yung 12, maring 3 kariton sila, at maraming paraan para makapasok, at nakapasok nga po sila. Pagdating doon, nakita nila ang loob ng Jericho. Kaya lang bigla pong meron pong biglang nag-report, no? Siguro itong mga intelligence report na ito, nakita nila, nahanap nila sa Israel. Maaring sa Israel, meron din silang spy doon,
na nagpadala ng mensahe na ang Israel ay nagpadala ng 12 spy sa Jericho. Kaya kumilos ang hari at pinasearch lahat ng bahay. Ang sabi niya, hulihin at patayin. Yun po ang command ng hari. Nagkataon ang spies, itinago ni Rahab. Si Rahab ay isa pong prostitute. Isa siyang patotot, no? Kung titingnan mo, isang patotot, mababa ang kalapating mababa ang lipad, sabi ng iba. Pero ang bahay niya nandun sa tabi ng pader ng Jericho. Kaya yung bintana niya, makikita mo yung labas ng pader. Mataas yung bahay niya, nandun yung bahay ni Rahab. At siya po ay nagligtas sa 12 spy. Tinago niya sa bahay niya. Tinabunan niya ron para hindi makita. Nang pumasok ang mga bantay, yung mga gwardya, yung mga sundalo, sabi niya, walang spy ang dumating dito. Tinago niya ang mga spy, kaya nakaligtas sila sa mga sundalo. Kaya sabi ni Joshua, dahil sa ginawa mo, maliligtas kayo at ang inyong pamilya. Sabi niya, kasi pinatakas din sila ni Rahab Pinadaan doon sa bintana na malapit sa pader at doon sila binaba na nakabasket at lubid. Nakaligtas sila, nakabalik sa Israel. Kaya mga kapatid, sabi ni Joshua, ito ang gantimpalang binigay niya sa kanila. Paglusob namin, sabi niya, hindi kayo kasamang mamamatay. Kaya lang merong kondisyon, kailangan nasa loob kayo ng inyong bahay. Lahat ng kamag-anak mo, yung mga mahal mo sa buhay, kamagulang, kapatid, pamangkin, papasukin mo lahat sa bahay mo. Paglusob namin, hindi namin papatayin ang nasa loob ng bahay mo. At kailangan maglagay ka ng token, parang sign, palatandaan sa bahay mo. Magtali ka ng scarlet colored thread, sabi niya. Siguro kahit anong klaseng tela na kulay pula, itali mo doon sa yung bintana. Kailangan itali mo sa bintana yung nakikita namin. Bintana, kailangan yung nakikita sa labas. Yung scarlet colored thread, no? At pag nakita namin yung scarlet color na yan, ano yung scarlet? Kulay pula, natali, no? Pula. Pag nakita namin ang pulang scarlet color, sabi niya, malalaman naming bahay mo yan, hindi mamamatay sino man sa inyo. Alam niyo mga kapatid, napakabuti ng Panginoon. Nang gumuho po ang Jericho at binagsak ng Diyos ang muog ng Jericho, bumagsak flat sa lupa. Ang natira lang na bahay na nakatayo sa pader ay ang bahay lang po ni Rahab at ang kanyang pamilya. Walang napahamak sa kanila isa man, walang namatay. Ang bahay na yun ay simbolo ng church. Lahat ng nasa loob ng church ng Lord, wala pong mapapahamak. Sabi ng Panginoon, kayong nananalig kay Jesucristo na nasa church, isa mang buhok sa ulo ninyo ay walang mapapahamak, sabi niya. Iingatan ko kayo, sabi ng Lord. Peter, upon this rock, I'm going to build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Kaya ganun po, kaya kailangan natin ang church. Ngayon mga kapatid, ano yung scarlet color? Bakit pulang tela, pulang tali ang pinalagay ni Joshua sa bintana? At kailangan nasa bintana, sabi niya, yung nakikita namin sa labas. I believe the scarlet colored thread speaks of the blood, the holy blood of the Lord Jesus Christ. Ito po'y sinisimbolo ng dugo, banal na dugo ng Panginoong Jesucristo. Itong kulay pulang scarlet na ito, sabi ni Joshua, pag nakita namin yung kulay pulang scarlet color na yan na thread, sabi niya, maliligtas kayo. Walang mapapahamak, walang mamamatay sa inyo. Kaya nga nang gumuho ang buong Jericho, yun lang ang natirang nakatayo. Hindi po ginuho ng Diyos. Bakit? Nandun yung token.
nandun yung tanda na simbolo ng dugo ni Jesucristo na nandun po. Ganon din ang sabi ng Lord sa Bible. Pag nakita ko ang dugo ni Kristo na nakawisik sa puso mo o nasa inyo ang pananampalataya nyo kay Jesucristo sa kanyang dugo sa krus, sabi niya, lalampas sa inyo ang salot. Sa panahon po ni Moses, mga kapatid, sa tinatawag na Passover, Paskwa, nang palabasin at iligtas ng Diyos ang Israel sa pagkakalipin sa Egypt, ang pangsampung salot, ganito po. Sabi ng Lord, lahat yung dugo ng hayop na inyong inalagaan at kinatay, iwisik ninyo yung dugo ng hayop doon sa hamba ng inyong pinto. Sa hamba, yung nakikita. Kapag ito'y naiwisik nyo at nakita namin ang token na yan ang pinakatanda. Sabi niya, kapag nakita ng anghel na pumapatay o angel of death, ang dugo na nakawisik sa inyong pinto, lalampas sa inyo ang salot, ang pumapatay na anghel. Walang mamamatay sa inyong pamilya, sabi ng Panginoon sa Israel. Kaya ang dugo ng hayop na yon ay walang iba kundi ang simbolo ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Kapag nanampalataya ka sa dugo ng Panginoong Jesucristo, na dahil sa dugo niya tayo tinubos, tayo nahugasan, tayo nailigtas niya. Mga kapatid, sabi ng Lord, pag nakita ko ang dugo, ang pananampalataya ninyo kay Kristo, lalampas sa inyo ang mga salot, lalampas sa inyo ang anumang trahedya, lalampas sa inyo ang anumang salot na pumupuksa. Maliwanag po ang sabi ng Lord. Kaya nga mga kapatid, kailangan ng dugo, ang scarlet colored thread nasa bintana para nakikita sa labas. Ito ang type. Ang sabi ng Biblia, kailangan daw ipakita mo si Kristo na siya'y nasa iyo. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Maliwanag po ang sabi ng Biblia, kailangan ang dugo ni Kristo nakikita sa iyo. Nakikita sa iyo yung token, mga kapatid. Nung araw ang token ay scarlet colored. Nung araw ang token, yung circumcision ng Panginoon sa Israel. Ngayon ang token ng Lord sa atin na nagpapatunay na ikaw ay anak ng Diyos, ano po ang token natin ngayon? Nasa iyo pa rin ang token. Ano ang token? Hindi ba ang Holy Ghost? Ang Holy Spirit ang ating pinakatanda. Siya ng token. Palatandaan na ikaw ay anak ng Diyos, mga kapatid. Maliwanag po ang Bible. Sabi ng Bible. Yun ang token. Kaya ang Israel, sabi niya, kailangan nakikita namin sa bintana. Sa bintana ng puso mo, kailangan nakikita ang ugali ni Kristo sa iyo. Ang pag-ibig, ang kapakumbabaan, ang kabutihan, ang kabaitan, kaamuan, pagpapasensya, kailangan nakikita yan sa Kristiyano, mga kapatid. Kailangan ipakita raw natin ang mabubuting gawa upang maluwalhati ang Diyos na ating Ama na nasa langit. Maliwanag po ang ikatlong message ng Lord. Kailangan daanan natin ang Jericho, mga kapatid. Kailangan makita sa iyo ang dugo ni Kristo. Ipatutuo natin yan sa mga tao. Ang dugo ni Kristo na nagligtas sa atin, na tumubos sa lahat ng tao, sa lahat ng kasalanan. Mga kapatid, yun po ang mensahe ng Lord sa Jericho. Itali nyo sa bintana, yung nakikita. Ipakita natin sa mga tao yung ugali ni Kristo. Kailangan makita si Kristo sa iyong buhay. Hindi yung old nature. Hindi yung dating ikaw na mainitin ang ulo. Hindi yung dating ikaw na mayabang, mapagmataas, walang pasensya. Mga kapatid, walang pag-ibig sa kapwa, walang habag, walang awa. Hindi yon. Kailangan bagong nilalang. Sabi nga ng Lord, you must be born again. Unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God.
Kailangan bagong nilalang ka sa panibagong buhay. Makita si Kristo sa iyo. Sa iyong ugali, sa iyong pananalita, wala na po yung si ako, wala na yung kayabangan. Nung araw ang tinataas natin yung sarili natin, ngayon hindi na. Ang tinataas na natin ngayon, si Kristo na ang nagligtas sa atin. Siya na. Nagtagumpay ka, pinuri ka, wow, ang ganda ng ano mo, pinagpala ka. Huwag mo sabihin dahil sa aking pagsisikap, dahil sa aking kasipagan at karunungan. Huwag po. Huwag niyong angkinin ang glory. Sabihin niyo, alam niyo kapatid, ito po ay dahil sa biyaya ng Panginoon. Dahil sa awa ng Diyos. Kaya meron ako nito. Ito ay regalo ng Lord sa amin. Ito ang kabutihan ng Diyos. Lagi niyong luwalhatiin ng Panginoon. Huwag yung sarili niyo ang itataas niyo. Kailangan makita si Kristo sa iyo. Sa iyong pananalita, sa iyong ugali, sa iyong paglilingkod sa Diyos. Makita ng lahat na ikaw ay talagang nagmamahal sa Panginoon. Hindi kailangang yayain ka pa o hikayatin ka pang magsimba, mga kapatid. Kailangan may pagmamahal ka sa Panginoon. Yun ang gusto ng Lord. Siguro magpo-post tayo rito sa pangatlo para hindi masyadong humaba. No? Kasi itong pang-apat medyo mahaba. Hanggang dito muna tayo sa pangatlo, mga kapatid. 4 stages of perfection. Tandaan nyo, ang mararapture ay yung perfect church. Kailangan dinaanan mo yung 4 na stages na yan. 4 stages of perfection. Yung pang-4, yun ang pinakamahalaga. Yun ang pinakagrabe, pinakadakila sa lahat, mga kapatid. Yung pang-4, yung Jordan natin. Kailangan maabot mo ang Jordan mo. Ano ba ang Jordan? Malalaman natin sa susunod na Sunday. Yun po ang ipaglilingkod natin sa susunod na Sunday program natin, live streaming natin, mga kapatid. Sa ngayon, hanggang dito muna tayo sa pangatlo. Naabutan natin yung Gilgal. Kailangan ma-circumcise ang ating mga puso. Pag na-circumcise ka, sabi ng Lord, this day have I rolled away your reproach. Lahat ng kahihiyan, inalis ko na sa buhay mo from off you, sabi ng Lord. Sabi pa ng Lord, pangalawa, Bethel. Kailangan, mga kapatid, yun nga po, no? Kailangan tayo po ay miyembro ng tunay na church ng ating Panginoon Jesucristo, sapagkat sa pamamagitan nito, mga kapatid, tayo po ay mape-perfect. Kukunin tayo ng Lord kasama ng church. A church is a group of Christians, no? Believers, indwelt by the Holy Spirit. Hindi nag-iisa lang. At pangatlo, Jericho. Kailangan si Kristo ay nakikita sa iyo. Nakikita ang ugali ni Kristo. Amen? Kailangan, mga kapatid, yung dugo ni Kristo nakawisik sa iyo. Yan ang mga kailangan para ma-rapture ang Kristiyano. At ang pinakamahalaga sa lahat, at pinakamahalaga, pinaka-perfect, yung pang-4, yung Jordan natin. Siguro hanggang dito na lang po. Magandang gabi sa inyong lahat. Muli binabati ko po yung mga kapatid natin sa iba't ibang lugar, no? Pati na yung mga kapatid natin sa iba-ibang parte po ng Nueva Ecija, Tarlac. God bless you all, mga kapatids. Mindoro, pagpalain kayo ng Lord. Nawa po ang Lord lagi kayong patnubayan. Pagpalain lahat dyan, mga kapatid. At ganun din po sa lahat ng kapatid natin nasa iba't ibang parte ng mundo ngayon, mga kapatid. God bless you all. At nawa po magpatuloy tayo sa Panginoon, patuloy nating mahalin ang Panginoong Jesucristo. Sa pagkatanda nyo po, sabi ng Biblia, huwag natin kalilimutan ito, the more revelation you get, the more word you get, the more powerful you become. The more word you get, the more Jesus Christ you become. God bless you all, mga nalangin po tayong lahat. Ama, nagpapasalamat po kaming muli sa gabing ito, Panginoon. Na-share na po ang kaunting ebanghelyo sa lahat po ng iyong mga anak at sa iyong mga lingkod na naka-fellowship namin sa gabing ito. Pagpalain mo po silang lahat, Panginoon, at dalangin ko po ang mensahe ng salita ay maunawaan nilang lahat at maging pagpapala ito sa kanilang paglilingkod sa iyo o sa mga baguhan naming kapatid
ito'y maging kaligtasan nilang lahat, Lord God, sa lahat ng panahon, Panginoon. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Patuloy naming dinadalangin ang aming bansa, na pagpalain mo ang bansang Pilipinas. Patuloy mo itong pagharian, Lord, pangunahan mo ang aming pagharian mo at pangunahan ang Kongreso, ang Senado at ang Malacanang, at ang lahat ng nanunungkulan sa aming bansa. Panginoon, pagharian mo pong lahat at pangunahan mo sila, Lord, upang magawa nila ang tama at makakabuti para sa aming bansa. Tanggalin mo po ang mga masasamang espiritu na manggugulo sa Senado at Kongreso at Malacanang upang maging payapa ang aming bayan. Patuloy niyo pong ibuhos ang pagpapala sa aming bansang Pilipinas. Patuloy din namin dinadalangin ang kaligtasan ng Israel at kahabagan mo ang Israel at iligtas mo sila sa anuman pong kapahamakan at iligtas mo ang mga elected Jews na nandoon sa Israel, Lord. Ng mga kapatid namin, ganoon din po dalangin namin ang kapayapaan ng mundo. Dalangin kong pahintuin mo na po ang gyera sa Iran, Panginoon. Lord, bigyan mo ng takot ang puso ng mga IRGC, ang mga sundalo ng mga Iranian. Lord Jesus, dalangin ko na sila ay magsisuko na at upang matapos na ang gyera sa Iran, Panginoon. Dalangin ko po na patuloy niyo pong pagpalain ang iyong iglesia, O Lord, at gamitin upang marami pa po ang maligtas na kaluluwa. Salamat, Lord. Pagpalain mong nalalapit na mga anniversaries sa Tarlac, sa Nueva Ecija, lahat ng anniversary namin, ganun din sa Pampanga. Pagpalain mo po lahat ng mga anniversary ng iglesia mo. O Lord, patuloy kang magligtas, patuloy kang tumawag sa iyong mga natutulog mong mga anak. Marami pong salamat sa tanging pangalan ni Jesus, naming Panginoon. Ito pong aming dalangin. Amen and amen. God bless you all. Magandang gabi po sa inyong lahat. In Jesus' name. God bless you. Down the